Magandang araw po sa bawat isa. Sa mga nanonood ng aking video, hello po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Pastor Nyor, tinatawag nilang Pastor AJ Ador Jr. po. Andito po ako para magbahagi ng salita ng Diyos o mabuting balita. No, minsan po may nag-chat sa akin, nag-re-request po ng isang video para may bahagi ko yung mensahe patungkol sa kaligtasan. No, at gusto kong mag-hello kay Hadrian na nagre-request ng video na to para sa kanyang lolo na nasa Amerika, si Lolo Marlon De Leon. Hello po sa inyo at kay sa tita niya na si Tita Donalyn. At syempre gusto ko na ring batiin ng mga grupo natin sa One Team, mga basketball players natin. Hello sa inyo. At hello din sa ating Thursday Bible Study Group na ginaganap dito sa ating house church. At sa inyong lahat, magandang araw. Of course, sa CSB family, sa Hiba family, sa Cruz family, at sa GGC family. Hindi ko na mabata yung lahat, pero magandang araw at pinagpalang araw po sa inyo. So ngayon po, ibabahagi ko sa inyo ang hindi lang basta mahalaga, kundi lubhang napakahalaga para sa bawat isa. Yun po ang mensahe patungkol sa kaligtasan. I hope na ikaw po'y may oras para manood at tapusin tong video na to, na minsan nagtanong ka na, paano kaya pumunta ng langit? O paano masigurado na ako'y ligtas na? Na pagtapos ng buhay natin dito sa mundo, ay tayo ay pupunta sa langit. So itong mensahe ito ay para sa lahat, tapusin mo ito. At kung ikaw ay handa na makinig ng salita ng Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat sa magandang araw na to at sa pribilehiyong ako po yung makapangangaral through this Facebook. Lahat po, Panginoon, ang nanonood nito, I pray na iparanas mo ang iyong kapayapaan, ang iyong kagalakan sa kanila, at ang kaligtasan na iyong inaalok. Lord, touch our heart. Lord Jesus, be with us. At gamitin mo ang iyong lingkod na may pahayag ko ng malinaw at maayos ang iyong salita. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sinabi po rito sa Romans chapter 3, verse 23, sapagkat lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ayon po ang katotohanan. Nung tayo po'y pinanganak, ang unang pinamana sa atin ay ang kasalanan. Yan po ang dumadaloy sa ating mga dugo. No, dahil simula nung nagkasala ang tao kay Eva at Adan, pinamana sa atin ang pagiging makasalanan. Kaya dito sinabi na walang matuwid ni isa, lahat ay nagkamali, lahat ay hindi nakaabot sa kalwalhatian o kabanalan ng Diyos. Ito yung bad news. Dahil po sa bersikulong ito na nagpapatunay na lahat po tayo ay nagkasala at walang matuwid ni isa, sinabi rin dito sa Romans chapter 6, verse 23. Pakinggan niyo po maigi. Sinabi rito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang hanggang buhay ay kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat po ay nagkasala at sinabi rito sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mayroon pong dalawang klaseng kamatayan. Kamatayang pisikal, lahat po tayo ay dadaan sa sementeryo, lahat po tayo hihiga sa kabaong o taul. Pero ang second death na tinutukoy po rito sa Romans 6:23 ay kamatayang malayo sa Panginoon o kamatayang spiritual. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak o kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang bugtong na anak walang iba kundi si Jesus Christ. Bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano yung buhay na walang hanggan na tinutukoy sa John 3:16? Yung po yung buhay na kasama si Jesus sa langit. Yan po ang good news sa atin na ginawa ng Panginoon ang lahat para sa ating kaliligtas. Alam nyo ba, ang krus ay hindi nagsisimbolo ng relihiyon. Ang krus po ay nagsisimbolo ng dakilang pag-ibig niya sa atin. Dahil sa panahon nila, ang krus ay parang silya elektrika. Ang lahat ng pinapako doon, sila yung mga kriminal o may nagawang matinding kasalanan.
Pero alam nating lahat si Jesus ay walang kasalanan. Tayo po ang may kasalanan. Tayo dapat ang ipako sa krus. Tayo dapat yung lagyan ng koronang tinik. Tayo dapat ang pinabuhat ng mabigat na krus. At pinalakad ng mahaba. Tayo dapat ang pinarusa. Pero dahil sa pag-ibig niya, upang hindi tayo mapahamak, upang ikaw at ako'y maligtas at hindi mapunta sa impyerno, siya'y namatay upang lahat ng sumampalataya, maniwala, sumunod sa Kanya, ay magkaroon ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. Kaya sa oras na to, I pray na maunawaan mo yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Dahil walang pinromote si Jesus Christ na religion para sa kaligtasan ng tao. Hindi sinabi ng Panginoon na umanib ka sa ganitong relihiyon. Hindi sinabi ni Jesus Christ na magpa-member ka sa ganitong church, sa ganitong mga organization para ikaw ay mapunta sa langit. Wala. Sinabi ng ating Panginoon, ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus Christ lang po ang daan papuntang langit. Sinabi sa Efeso 2:8 hanggang 9, ang iyong kaligtasan ay hindi dahil sa iyong mabubuting gawa, upang walang ipagmalaki ang sinuman. Ito'y kaloob ng Diyos. Pag sinabing kaloob, regalo po yan. Libre pa. Pero ang ating mindset, ang kaligtasan ay nakukuha or nakakamit sa good works. Kahit ikaw ang pinakamabuting tao, galante, at maraming nagawang kabutihan sa kapwa, I'm sorry to tell you, pero hindi po yan ang requirements papuntang langit. Ang tanging requirements lang ay ang pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. At hindi rin po requirements ang magpa-member ng church, ang magpa-member sa isang organization o isang relihiyon, dahil walang tinuro sa Biblia na ikaliligtas ng tao ang isang relihiyon. Ay kaliligtas lang ng kaluluwa natin o ang daan lang papuntang langit. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Manampalataya lang tayo sa Kanya. Yun ang turo ng Biblia. Pero ang mga nananampalataya po sa Kanya ay nakikita sa mga gawa. No, kaya pag nagsimula ang iyong relasyon sa Panginoon, nagbabasa ka na ng love letter ng iyong karelasyon. Alam niyo, kung may relasyon ka sa Panginoon at nananampalataya ka sa Kanya, hindi ka mapapakali hanggat hindi mo nababasa yung Kanyang salita. So number 1, na palatandaan na nananampalataya ang tao sa Panginoon ay mahal niya na yung Bible. Talagang nagsasaliksik yan, nagbabasa yan, nagme-meditate ng word yan. At number 2, lagi mong kausap ang ating Panginoon. You always pray. And I tell you na ang pananalangin ay may two ways. Two-way communication po ang prayer. No? Kung ikaw ay nagsimulang manampalataya, makilala ang ating Panginoong Jesus, at talagang minamahal mo siya, you always talk to Jesus Christ. You always talk. Meron talagang palatandaan yan. Parang sa iyong kasintahan, ganun din. Ang palatandaan na may relasyon ka sa Kanya ay lagi mo siyang kausap. Assurance of salvation, number 1 talaga, hindi good works. Pananampalataya lang sa ating Panginoon. At hindi lang din pag-attend o pagpapamember ng religion. That's the secondary thing. Kasi pag may relationship ka kay Lord at talagang ligtas ka na, naghahanap po tayo ng family. Ibig sabihin ng gatherings, ng mga kaparehas mo ng kapananampalataya. Hindi siya requirements, pero ikaw mismo maghahanap ng tamang simbahan na tugma dun sa pananampalataya mo. No, kaya kami po ay bilang pastor hindi nagpo-promote ng relihiyon. Kami po ay nagpo-promote ng relationship sa ating Panginoong Jesus. Isa po ang gusto ko siguraduhin sa inyo na ikaliligtas ng tao. Relasyon po sa ating Panginoon, hindi po ang relihiyon. Kaya sa oras na ito gusto ko kayo ipag-pray at ito pa yung pag-pray natin na nanggagaling sa ating puso. For us to be sure na anytime na may mangyari sa atin, yung eternal na buhay natin ay hindi po sa impyerno, kundi sa piling ng ating Panginoon.